Sumainyo ang Panginoon. at sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis ang mga Pariseo at pinag-usapan kung paano nila masisilo si Jesus sa kanyang pananalita. Kaya pinapunta nila sa kanya ang ilan sa kanilang mga alagad, kasama ang ilang tauhan ni Herodes. Sinabi nila, "Guro, nalalaman naming kayo'y tapat at itinuturo ninyo ng buong katotohanan ang ibig ng Diyos na gawin ng mga tao. Wala kayong pinangingimian sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa tao. Ano po ang palagay ninyo? Naaayon ba sa kautusan na bumuwis sa Cesar o hindi?" Ngunit batid ni Jesus ang kanilang masamang layon, kaya't sinabi niya, "Kayong mapagpaimbabaw, bakit ibig ninyo akong siluin? Akin na ang salaping pambuwis." At siya'y binigyan nila ng 1 denaryo. "Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito?" tanong ni Jesus. "Sa Cesar po," tugon nila. At sinabi niya sa kanila, "Kung gayon, ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar, at sa Diyos ang sa Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa 29 na linggo sa karaniwang panahon. At ngayon po ay pandaigdigang linggo ng misyon. At tayo po ay pinaalalahanan na ang bawat isa sa atin ay mayroong gawain o mayroong tungkulin. Pero ang mas malalim ay may misyon na dapat gawin sa mundong ito. Hindi ka lang ipinanganak para pamparami, kundi ikaw ay nilikha ng Diyos para sa isang natatanging misyon. Sana sa puntong ito, nakita mo na at sinisimulan mo na ginagawa ang misyon na ibinigay sa iyo ng Panginoon. At wini-welcome ko rin po dito sa ating misa ang pagdalo ng mga nagnanais na maglingkod sa atin pong mga barangay. Mamaya, papakilala ko po sila, lalo tigin ang mga tatakbo para sa barangay 276 kung saan nakatayo ang simbahan natin, kung saan ito nabibilang. Pagtuunan po muna natin ang pansin at pagnilayan ng ating po mga narinig na mga pagbasa. At sana po mas maintindihan natin ito, at masagot na natin yung katanungan ng maraming tao. Sa unang pagbasa, sa aklat ni Propeta Isaías, hinirang ng Panginoon si Ciro, isang hari, hindi mula sa lahi ng mga Hudyo, mula sa ibang bansa, mula sa ibang lahi. Malinaw po ba? So, hinirang ng Diyos ang isang tao, ang isang lalaki, para tumulong sa bayang Israel. Naintindihan po? So, pumili ang Diyos, humirang ang Diyos ng isang hari. Ibig sabihin, may pinamamahalaan itong bansa, may pinamamahalaan itong kaharian para tulungan ang bayang Israel na sinasakop ng iba't ibang mga bansa, iba't ibang lahi para tumulong dito sa bayang Israel. At sa ikalawang pagbasa sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica, narinig din natin ang kanyang pagpapasalamat. Sabi, lagi kami nagpapasalamat sa Diyos. Lalong-lalo na para sa mga taong hinirang ng Diyos para sa pagpapahayag ng mabuting balita. Umihirang ang Diyos
So ngayon, yung tanong natin na at ayaw talagang sumunod sa Diyos. Ulitin nga po, no? Walang problema sa simbahan, walang problema sa pamahalaan. Ang nagkakaproblema, yung mga taong nailalagay sa pareho. Kasi sino ba naglagay sa amin? Sino ba nagkaloob ng pagkapari? Ang Diyos. Pero may mga pare, may mga taong simbahan nagiging abusado sa kanilang tungkulin, sa kanilang misyon. Ganon din naman sa gobyerno, may mga tao na kapag nailuklok na, hindi nagiging tapat sa Diyos. Nagiging tapat doon sa kanilang mga alyansa, kaalyado, partido, sa tao. Doon sila nagiging tapat. Nakakalimot maging tapat sa Diyos. Malinaw po ba tayo doon? Kaya nga dito sa Ebanghelyo, may mga pariseyo. Mayroong mga tauhan si Herodes. Ang pariseyo, nasa side ng templo. Si Herodes o yung mga tauhan ni Herodes, nasa side ng imperyo o empire, Roman Empire. Nasa gobyerno, pamahalaan, kaharian. Pero nagtulong, hindi para sa ikabubuti. Nagtulong para sirain si Jesus. At yung tanong na kanila pong ipinukol kay Jesus na ayon ba sa kautusan na bumuwis sa Cesar. Yung Cesar, ito yung emperador. Na iniutos ng emperador na lahat ng mamamayan dapat magbayad ng buwis. Kasi nga, kung tutuusin talaga po, obligasyon ng bawat mamamayan ang sumuporta sa gobyerno. Hindi yan inaalis ng simbahan. Ha? Pero ang mga Hudyo noong unang panahon, dahil nga sinakop sila ng imperyo ng Roma, galit sila dito. Para sa kanila, ang sinisingil na buwis ng Roman Empire, pahirap sa kanila. Kaya nga galit ang mga Hudyo at itinuturing na masama, kasalanan, ang paniningil ng buwis. Ayon. Sabi nila kay Jesus, naayon ba sa kautusan? Kapag sinabi ni Jesus na aayon sa kautusan, ituturing siya ng gobyerno ng Romano na sumasalungat sa kanilang pamahalaan. O tama ba yung sinabi ko? Naayon ba? Pag sinabing hindi, kalaban siya ng gobyerno ng Romano. Pag sinabi namang oo, magagalit sa kanya ang mga Hudyo. So nasaan siya ngayon? Kaya, ang sabi niya, okay, kaninong mukha yung nandiyan dyan sa pera? May mga pera ba kayo? May dala kayo? Tingnan nyo nga, kaninong mukha yan? Sa tao. No? Sa tao. Nawala na kasi yung ano, no? Yung iba, hayop na, no? Hayop na yung nakalagay dyan, no? Eh para sa mga Hudyo, anumang ribulto, anumang imahin, ay sinasamba na bilang Diyos-Diyosan, masama yun. Kaya ang sabi niya, o di, kung mukha ni Cesar, ibigay ninyo. Kung ano ang para sa Cesar, na sumisimbolo sa gobyerno, ibigay nyo. Kung anong iningi ng simbahan na para sa Diyos, ibigay nyo ang nararapat. May away ba? May problema ba tayo doon? Wala naman. So, sinong gumagawa ng problema? Yun, yung may mga sariling mitiin sa buhay, may mga personal na hangarin na pag-awayin, pagguluhin. Wala naman dapat problema. Kasi lahat ng material na kung ano mang mayroon tayo, kahit na naipon mo, binayaran mo, naipundar mo, iiwan mo yan dito sa mundong ito. Hindi yan kailangan ng Diyos. Ano ang para sa Diyos? Yung katapatan natin. Yung pagbabago natin. Yung pagsisisi sa ating mga kasalanan. Yun ang nararapat para sa Diyos.
Kaya hindi mo mabibili ang kaligtasan na, oh Lord, ito magbibigay ako ng 1 billion para sa kaligtasan ko. Hindi eh. Hindi yan kailangan ng Diyos. Hindi na po ba tayo doon? Kaya niya naman, Father, nangingialam ang simbahan. Hindi. Kasi nga, moral obligation ng simbahan, paalalahanan ng lahat. Hindi natin gagalaw, hindi natin papakailaman yung pamamahala ng gobyerno. Pero kapag mayroon ng paglabag sa kautusan, may pagpatay, may pagnanakaw, may pakikiabid, may pang-aabuso, magsasalita ang simbahan mula sa salita ni Jesus. Nagpapaalala tayo. Kaya nga, nasa sa inyo pa rin yung kalayaan. Matapos na paalalahanan, kayo pa rin ang magdidesisyon. Kaya mas maging mapanuri, maging matalino. Hindi pwedeng pag sinabing separation, di mo pa nga naiintindihan yung separation. Kung maka-separation ka, wagas eh. Intindihin ng mabuti. Kasi lahat ito, ang simbahan at ang gobyerno, nilikha ng Diyos at nagtatalaga ang Diyos ng mga tao para makapagkaisa ang lahat tungo sa iisang misyon. Ang mabuhay ayon sa mabuting balita, ituro ito sa mga mamamayan o sa mga mananampalataya. Amen?